Ayan, good evening po. Welcome po sa ating Joy of Faith Church Facebook page. Ayan. So, nag-live lang po tayo ng earlier so that you can comment down sino pa yung nandito and you can now tag your family and friends. Ayan. So, a blessed day to all of you. Welcome po sa bawat isa sa atin. So, ayan, tinatawagan na po natin ng lahat na tayo po ay magtungo na sa ating Facebook page. Ayan, apologies po dahil wala po muna tayong YouTube video for tonight lang po. But we will try to upload this same video clip sa ating YouTube channel para po dun sa mga team replays natin na sa YouTube po kayo nanonood, no? So, ayan, welcome po sa inyong lahat. Kumusta po sa inyong bahay? Ayan. So, konting shoutout lang po kasi super live po tayo ngayon. I'm using our phone to do the live stream po sa gabing ito. Ayan. So, ayan. So, ayan, may mga dumadating na po. Welcome po sa inyong lahat. Nag-start lang po tayo ng earlier para makapag-hi kayo sa isa't isa at makapag-tag ng inyong friends. Ayan. Sa mga gusto mag-shoutout hanggang 6 o'clock, pwedeng mag-shoutout. Shoutout to you, Julia. Ayan. Welcome to Joy of Faith Church Facebook page. Ayan. At sa mga team replay din natin mamaya, hello din sa inyo. Panoorin nyo ang video na ito. So, mamaya, feeling ko may lalabas somewhere over there. So, subukan natin. Ayan. So, may gusto ko bang i-shoutout, Julia? Post lang po. Sa mga nanonood po today, tonight, welcome. Welcome po sa inyong lahat. Ayan. Hindi pala nakikita na no, kung sino yung mga is watching na. Pero may nakikita akong mga bilog-bilog dito sa taas. Feeling ko si Janelle tong isang nandito. So, hello, Janelle. Good evening sa'yo. Hello din po. Good afternoon, Sister Josimar. Ayan. Welcome po sa ating Facebook page. Ayan. At nagsisimula na nga pong i-share ang aking live video. So, ayan na. Ayan na sila. Bless ang niya sa buhok mo. Ayan. Welcome po. Ayan. Sister Emmy Malongayon, I miss you. Hello po. Welcome po sa ating Joy of Faith Church Facebook page. Live na live po tayo ngayon, kaya may shout out. Ang saya, nakakamiss din pala mag-live, no? Oo. From time to time, magla-live tayo. Magkita niyo na lang po si Pastora Emmy, ganyan. No, parang, hi guys, what's up? Ayan. So, welcome po sa inyong lahat. Ito, kilala ko din tong bilog na to na nasa taas. Si Charlotte to alam ko Shoutout sa'yo, kapatid. Shout out. Ayan. Sister Leia, of course, is here. Ayan. Sister Leia, good evening po sa inyo. Welcome po sa ating Joy of Faith Church Facebook page. Ayan. Ayan ang gusto ko, Janelle. Nagsisend tayo ng mga, nagtatag tayo ng mga friends. Sana makarating agad sila. Kasi, mamaya matatapos na yung shoutout. So, again po, apologies kung naka-super live po tayo ngayon. Sana okay po yung audio ni Ate Blessa. And sa mga team replays natin, hello din sa inyo. At sa mga YouTube viewers natin, we will try we will try to upload this video po sa Facebook tuloy. Saan nga yun? Sa TikTok. Hindi, joke lang. Sa YouTube channel natin. Ayan, para masundan po ninyo yung ating daily devotion. Ayan, nood na tayo, Mika, Faith, Abigail, ayan, and Anna, Katrina, ayan. So, welcome sa inyo, Team Pia, Team Carmela, ayan. Shoutout din kila Elaine, kila Marthina, kila Angeline, kay Rain, ayan. Ladies, let's
let's watch today's video. Ayan. Abangan natin, Charlotte, baka magkaroon tayo ng TikTok. Alright, sige po. So, sa gabi pong ito, magpapatuloy po ang ating daily devotion. Ayan. So, last week, Kuya Nico is here with us. And hindi niya nasimulan yung Hebrews, no? So, last Saturday and Sunday, yung daily devotion po natin with regards to Hebrews chapter 1 and chapter 2. With a little time na meron tayo ngayon, I can't give the whole background, no? Pero if you can tap yung Bible Project, ayan, Bible Project po sa Facebook, I think meron din sila, pero ako po nanonood ako sa kanila sa YouTube. Ayan, so a summary or an introduction about the book of Hebrews ay pwede po ninyong mapanood doon. Ayan. So, plug na lang natin sila para medyo mabawasan yung chika ni Ate Blessa for tonight. Ayan. So, Bible Project sa YouTube po. Ayan. So, and just look for the introduction or a summary about the book of Hebrews. But basically, this book of Hebrew, makaka-relate tayong lahat ng mga taga-Joy of Faith. Kasi para to doon sa mga matatagal ng Christians or naging Christian na bago ang araw na to. Okay, kahit kahapon ka lang na born again, ganyan. O kaya last week, o kaya last month, o kaya 3 months ago, o kaya kahit mga 5 months ago, ayan. O kaya last year, yan. Basta bago itong video na to, alam mo na may Jesus ka na in your heart, makaka-relate po tayo dito sa ating book of Hebrews. Kasi this book is written specifically for the people of Jews, no? Or yung Hebrew po, or yung Hebrew people na sinasabi. Basically, hindi naman yun literal na parang para lang doon sa specific group of people na yun, but basically, para po siya sa mga tao na merong pagkakilala sa Diyos. At tayo po, kabilang tayo doon. Amen? We know that we know who our God is. No? We are confident in the name of Jesus Christ. We are confident of who our God is. Yung sinasamba natin, yung wina-worship natin every Thursday, every Sunday, no? Confident tayo that there is God in heaven. No? He has a lot of names, no? And He has done all great things for each and every one of us. So we know deep inside of us. Sayang hindi ko lang siya suot ngayon, pero I love yung isa kong t-shirt, gray din siya. Nakalagay doon, Jesus is like a lion roaring. No? Hindi mo pwedeng maipagkaila. Nandito ka na sa punto ng buhay mo na kung saan hindi mo na kayang ipagkaila na ikaw po ay meron ng pagkakilala sa Diyos. Alam mo na merong Diyos. Naranasan mo siya, na-experience mo siya. For some of us and for most of us, no, we had encountered the Lord personally in our lives, no? May it be through a vision, may it be through an audible voice, a whisper, no? May it be in the form of a hug, maybe it's in the form of comfort, no? So, hindi na po natin maipagkakaila na may Diyos. So, kung meron dyan sa labas, sorry po, medyo maingay ngayon, nagbabasketball po yung mga bata, pero kung meron man tao sa labas, di ba, at magsasabing, hindi kami naniniwala na may Diyos. Tayo po sa Joy of Faith, we will attest na parang, kung hindi totoo na may Diyos, sino yung na-encounter ko? Sino yung naramdaman ko? Sino yung nagkakalinga sa akin? Sino yung nagtitake good care sa akin? Sino yung nagpagaling sa akin? Sino yung nag-aayos ng buhay ko ngayon? If hindi yun si God, sino yun? Tama? So tayo mismo, we can attest that there is, or tama ba yung word attest? But we can really be, we can testify. We are a witness. No, that there is really God in heaven who loves us and who always cares for us. Amen? Amen. So, the book of Hebrews is for you and for me. No? Those people na may pagkakilala na po at alam niya that there is really God in heaven. Amen. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo sa Hebrews chapter 3. Pinamagatan ko po ang Hebrews chapter 3 sa devotion natin ngayon. Hindi ko mababasa yung buong book, pero
I will be focusing on verses 7 to 14. No? Hebrews chapter 3 verses 7 to 14. Susubukan natin yung ganyan. Ito. Yan. And then, this one. Oh, nakita nyo ba yan? Amazing, right? Ayan. So, ito po yung tinitlean ko sa devotion natin tonight. No? Hebrews chapter 3, verses 7 to 14. Ayan. I entitled it, Fresh Love for Our First Love. Ayan. Kailangan may fresh love tayo na pwedeng i-outpour o pwedeng ibigay doon sa ating first love. No? Kasi kapag nakalimutan natin magbigay ng fresh, no, na pag-ibig para sa Diyos, baka makalimutan natin siya. Baka feeling natin not enough na naman ang love na nararanasan natin. No? So, let me read with you, no po. Kung meron po kayong Bibles with you, can you please open it in Hebrews chapter 3, verses 7 to 14. Okay, at ito na po. Basahin natin. I'll be reading from the NLT version. Sabi po ng Word of God. Commercial. Isa pa. Okay. So, let's read from the Word of God. Sabi po dito, that is why the Holy Spirit says, today, when you hear the word of the voice, or when you hear the voice of God, do not harden your heart. Sabihin mo nga sa comment section, do not harden your heart. Wag daw pong pusong bato. Okay? Do not harden your heart like what the Israel did when they had rebelled, when they had tested me in the wilderness. Verse 9 says, there are your ancestors who tested and tried my patience. This is God who's saying, no? It is the Holy Spirit, the Spirit of God saying these things. Your ancestors had tested, they had tried my patience, even though they saw my miracles for 40 years. So, alam mo yon, kahit daw nakita na yung goodness ni God, tinetest pa din si Lord, tinetest pa rin yung patience ni Lord. So, ayan, verse 10. So, I was angry with them. And I said, nasabi tuloy ni Lord, their hearts will always turn away from me. They refuse to do what I tell them. Grabe, nakaka-heartbroken tong verse 10. Na parang, sa sobrang alam ng Diyos, ang people niya, kahapon po, no, tinuro sa atin ni Pastora Emmy, who are God's people. And we had concluded that we are part of the people of God. And yet, as brothers, not brothers, as children of God, no, alam niya eh. Alam niya kung nagjo-joke ka lang. Alam niya kung sincere ka talaga. Alam niya kung totoong mahal mo siya. Alam niya yung kaibuturan ng ating puso. No? And by saying this verse 10, grabe yung nakaka-heartbreak. Na parang, regardless of lahat ng ginawa kong good things sa bansa ng Israel, pinalaya ko na sila sa slavery and all of those things. Binigyan ko sila ng pagkain, binigyan ko sila ng tubig. Ano pa ba ang kulang? No? Mapapaganon na lang si God. And, ayun na nga, dumating na nga siya sa conclusion na kung saan. So, verse 10, sabi niya doon, kumbaga, nasabi niya sa sarili niya, grabe tong mga taong to. Etong mga taong to, they always turn away from me. They always neglect me. They always reject me. We are talking about people of God. Parang ganito lang yan. Kunyari ang senaryo, Pastora Emmy and Pastora Blesa. Tawag ang pangit na senaryo na to. Kasi sa senaryo na to, si Pastora Blesa, ang inyo pong lingkod ngayon, ay kunyari bad person. No? It was like this, na parang, alam ni Pastora Emmy na parang, dahil sa kasamaan ng ugali ni Ate Blesa, no?
may sinasabi si Pastora Emmy, tas hindi ko gagawin, no? O kaya yung pinagagawa niya, iba yung gagawin ko, yung mga ganyan. Tapos yung lagi akong parang naka-act of, iiwan kita. Yung mga ganyan. Ako po to, si Blessa, towards the parent, no? Towards a mother, no? Parang ganon. And dumating na sa conclusion yung nanay na kung saan sabi niya, itong anak ko to talaga, lagi na lang niya ang pinabibigat ang aking puso. Yung ganyan. Itong anak kong ito talaga, iiwan talaga ako nito. Itong anak kong ito talaga, lagi na lang ako hindi sinusunod. No? Si God po, yun po yung sabi niya sa people of God or sa people of Israel at this time. Itong mga Israelites na to talaga, they always turn away from me. They refuse to do what I tell them. Pag sinabi pong refuse, may pinapagawa sa'yo, tas ayaw mo. Ibibigay mo lahat ng argument, bibigay mo lahat ng katwiran sa Tagalog, di ba? Bibigay mo lahat ng katwiran mo para lang hindi mo siya magawa. So, grabe yung conclusion ni Lord sa rebellion ng bansang Israel at this time. So, my anger took an oath. This also is heartbreaking because imagine niyo na lang ulit si Pastora Emmy at si Ate Blessa would part ways. Imagine niyo na lang yun kung gano'n yun ka-dramatic. Pero pangalawa, parang, sobrang anong nangyari? Bakit sila naghiwalay? Parang gano'n, di ba? Parang, it's not controversial, but it's heartbreaking. No? It's worth grieving. Magluksa tayo na naghiwalay ang mag-ina. Amen? So, sabi ni Lord dito, sabi ni God, they will never enter my place of rest. Tomorrow, let's talk about the place of rest. Okay? So, stay tuned po, abangan po ninyo tomorrow. But, ito na yung sabi ni Lord, dahil ikaw, anak ko, anak ko, you always turn away from me, you always refuse what I tell you to do, now, you can never enter the place of rest. Sometimes, meron tayong mga napapanood sa mga pelikula, no? Ako po, hindi pa naman po ako napapalayas. Pero, apaka-heartbreaking nun, di ba? Pag nandun na tayo sa isang eksena na kung saan pinapalayas na nung tatay o nung nanay ang kanyang anak. Na parang hindi mo deserve ang aking pagmamahal, o ang aking provision, o ang aking bahay. Lumayas ka! Diba? Mga ganong dramatic events, no? So, grabe siguro tong talagang ginawa ng people of God towards God. Grabe tong rebellion na to, grabe tong disobedience na to, grabe tong panghahamon, pananakot ng people of God kay God. No? Their hearts are really hardened. And so, God made a conclusion, hindi talaga ako mahal ng anak ko. Hindi talaga ako mahal ng bansa ko, ng bayan ko. Ngayon, hindi na ako mahal ng church. Hindi na talaga ako mahal ng church ko. No? So, sobrang hard. So, kailangan maging, tayo, bago ko po ipagpatuloy sa verse 12, 13, 14. Siguro gusto ko i-emphasize yung pag-hardened ng heart. No? Si Lord, He is the God Almighty. He knows all things. Pati yung naiisip mo ngayon, pati kung ano yung kaibuturan ng puso mo, alam niya, wala kang may tatago sa Kanya. So, yung conclusion na kung saan sinabi niya na itong anak kong ito, hindi talaga ako nito mahal. Hindi lang ebidensya. Hindi lang ebidensya ang nakalap niya. He knows. He knows what's really inside His children's heart. So, the challenge is, of course, never harden your heart. Kaya yun po yung pinapost natin kanina. Do not harden your heart! Exclamation point. Okay? Hindi pwedeng matigas. Hindi pwedeng matigas yung puso natin. Hindi pwedeng stubborn. Hindi laging pwedeng pasaway. Hindi pwedeng kung ano yung trip mo, kung ano yung gusto mo, yun yung lagi. No? Dito po sa binasa natin kanina, paano ba na-harden yung heart ng people or yung physical na bansa ng Diyos?
yun na, kita nyo na po. Number 1, rebellion talaga. And rebellion means disobedience. And you know what? 1% disobedience is still disobedience. Akala natin yung mga hindi natin, yung mga pa-wait lang, pay to wait lang natin, o yung mga delays natin sa utos, no? Kung sa magulang natin nakakalusot tayo, sa Diyos po, it is all accounted. No? Every disobedience natin, alam niya na, yung anak ko talaga, hindi na naman sumunod. Sabi ko na, guard your heart. Okay, sabi ko na, iwasan na yung mga ganitong pagsasalita, yung ganitong pag-iisip, yung mga ganitong actions, yung mga ganitong response. Sabi ko na, stop. Pero hindi pa din sumunod ang aking anak. Alam ni God, alam ni Lord, kung ano talaga ang heart natin. If we are obedient or disobedient, alam talaga ni Lord. No? Ano pa yung nagpapaharden sa heart? Siyempre, yung laging hinahamon si Lord. Parang laging nakikipag-away kay God. Lord sinasabi ko sa'yo. Ganyan na ba tayo mag-pray? No, come to think of it, no? Paano ka ba nagpe-pray? Para kang laging nagsasuggest kay Lord. Lord, advice ko lang sa'yo, ha? Ganito naman ang gawin natin for today's video. Lord, yung plano mo naman sa buhay ko, pwedeng palitan natin. I-shift naman natin. Diba? Parang, Lord, hindi ko talaga mapakawalan yung ganitong kultura, ganitong pagsasalita, ganitong klaseng action and all of those things. Ang haba na sinasabi ni Ate Blessa. Pero alam ko, nagagets nyo na to, diba? Yung parang lagi mo na lang tinatakot si Lord. Parang, Lord, pag di mo to binigay, ayoko na, ayawan na. Iwan na kita. Ayoko na sa'yo. Diba? May isa pong meme si Maymay Entrata, sinabi niya yun kay Big Brother. Ayoko na sa'yo. Palayasin ka kaya dun sa Big Brother house. Diba? Kung kay Big Brother house, kung kay Big Brother, medyo makakalusot ka. Pero pag kay God, mag-ingat tayo, ha? Okay, so tinatakot natin si Lord yung mga, na pag di binigay yung mga gusto natin, iiwan natin siya. Okay, magbabackslide ako. No? Magpapakasama ako. Tapos, kasalanan mo, Lord, kung bakit ako naging masama. Kasalanan mo, Lord, kung bakit ako nagmura, kung bakit ako naging bakla, kung bakit ako naging tomboy, bakit ako naghihirap. Lahat kasalanan ni Lord. Ikaw na lang yung hindi nagkasala. Okay. So, lagi mo na lang tinatakot si Lord. Good luck naman kung matakot siya sa'yo, no? Okay. Anyway, so ano pa? Yung challenge daw natin si Lord, yung patience daw ni Lord. Tignan ko nga kung pagagalitan ako. No, nung bata po ako, bago po umalis yung mama at papa namin to go to work, lagi kaming merong things to do. May ganun din ba kayo? May task. Benjo, maglagay ng tubig. Ino, maglagay din ng tubig. Blessa, maghugas ng plato. Yun lang yung gawain namin sa bahay. Nakakahiya. Maglagay lang ng tubig at saka maghugas ng plato. Okay. So, may task, no? And sometimes, pagka nasa mode kaming magkakapatid ng laro, yung mga ganyan, yung parang nakakalimutan namin yung task namin for the day. Yung tatry namin kung pagagalitan ba talaga tayo pagka hindi tayo naghugas ng plato. Yung mga ganyan, di ba? Ganyan. And sometimes, no, may mga pag-uwi ang aming mga magulang na parang siguro happy sila, no? So parang napapalampas, no? Siguro sa unang beses na hindi mo nagawa yung assignment mo, palampasin. 2 beses, sige pa. 5 beses, sige lang. Pero pagka-blessa, buong buwan, hindi ka naghugas ng plato, di ba? Parang lagot ka talaga. Ha? Hello, hunger. Ay, hunger. May pamalo po si Pastor Boy sa amin dati. Tapos may Bible verse yun. Do not spare the rod or the child will be spoiled. Okay, so talaga namamalo po yung aming mga magulang. So, parang ganun tayo kay God. Tignan ko nga, pag nagkasala ako today, pag di talaga niya ako i-bless, matitiis po ako ni God. Ganyan. Pero ito po, yung binasa po ni Ate Blessa kanina, nakita natin na, yes, God is patient, pero may limit. Alam ni God kung talagang minamock na natin siya. Alam ni God kung talagang totoo tayo o hindi. Alam niya kung hinahamon natin siya o hindi. Okay po ba yun? Hindi okay yun. So, do not harden your heart.
When you hear the voice of God. Whenever we hear the voice of God, meaning, ano po yung meaning nun? Every time nakakarinig po kayo ng mabuting balita, every time binabasa po ang Bible. So, tuwing kailan tayo nakakarinig ng Bible? Every day, dito po sa ating Joy of Faith Church Facebook and YouTube page, no? Every day po yan, meron pong Bible na binabasa dito. Ano pa po? Every Thursday sa ating mga services, no? Every Sunday. Sa mga cell groups ninyo, kung anong araw man po kayo nagsisell, no? So, yun yung mga oras na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. So, when you hear the voice of God, do not harden your heart. Amen? Okay, sabi po, tuloy na po natin yung verse. Sabi po sa verse 12 hanggang 14. So, be careful. Sabi mo sa katabi mo, be careful. Put it in the chat. Be careful. Be careful, dear brothers and sisters. Make sure that your own hearts are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. Ito pong evil heart, ito pong unbelieving heart, it turns us away from God. No? Verse 13, you must warn each other. So, kaya po nandito po si Ate Blessa ngayong gabing ito so that to give you warning na alam ni Lord kung ano yung nasa puso natin. No? Alam niya kung nanlalamig na tayo. Alam niya kung minamak na natin siya. Alam niya ang lahat ng bagay. Okay? So, we must continuously warn each other every day. Kung kaya nga every day. Kaya po every day si Pastora po, pinupush niya po talaga tayo na meron tayong Joy of Faith TV. No? Every 6 p.m., makinig tayo ng Bible para, ng Word of God, para ma-refresh tayo, ma-remind tayo sa mga bagay na dapat natin ginagawa bilang Christians. Amen? So, while it is still today, so that none of you will be deceived by sin. Nakaka-deceive kasi talaga yung sin. Oo. Sabi niya masarap pero hindi naman talaga. Okay. So that none of you will be deceived by sin and your hearts will not be hardened with or against God. Okay. Verse 14, for if we are faithful to the end, trusting God such or just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs or the blessings in Jesus Christ. Amen. So, kaya po ang title natin ngayon, kailangan magkaroon tayo ng conviction na magkaroon tayo ng fresh love para sa ating first love. Kailangan maalala natin na meron na nga pala akong minamahal. No, sa mga kabataan na nandito, bago mo pa siya maging crush, bago mo pa siya maging girlfriend o boyfriend, bago mo pa siya ligawan, meron ka ng unang minahal. Okay? And that is God. Amen. Lahat ng unang first love niya si God. Comment down below. Diba? Meron ka ng unang love. Meron ka ng minamahal. Diba? Pangalawa lang sila. Pangalawa lang siya. Amen. So, kaya dapat patuloy tayong maging faithful sa first love natin. Yung fresh love for Ate Blessa is faithful love. Kailangan maging faithful ulit tayo kay God. Amen. Kailangan everyday fresh yung binibigay natin, yung ina-outpour nating pag-ibig kay God. And we do this by being faithful in Him. Amen? So when we hear His word, we are faithful in Him, and therefore, yun, nakakapagbigay tayo ng fresh love for Him. And it's about time for us, no, na hindi talaga i-reject or i-refuse yung love ni God. No? Yung salvation mo, okay, hindi yan mawawala. Regalo na yan sa'yo eh. Pero pwede mong pabayaan. Diba? Yung pag-ibig ni God sa'yo, nasa sa'yo na yan. Embraced ka na yan. Diba? Hindi na yan mawawala sa'yo. Kahit ano pang gawin mo, mahal ka niya. Kahit ano pang sabihin mo, mahal ka niya. Kahit ano pang isipin mo, mahal ka niya. Pero pwede mong i-refuse. Pwede mong hindi pansinin. Doon tayo magkakaproblema. Kapag hindi na more than enough yung love ni God sa atin. Di ba? If we will just think about it, no? Kanina may kausap ako. If we will just think about it, right?
if God's love is really more than enough for us, bakit tayo naghahanap pa ng love mula sa tao? Bakit pag feeling lonely tayo, parang kantay na, bakit pag feeling lonely tayo, feeling na, talaga bang nawala yung love? Akala ko ba God is love? God is more than enough for you. Tapos, konting loneliness lang, diba? Nakalimutan mo na agad na mahal ka ni Lord. No? So, God's love should really be more than enough for us. Dapat sapat na sa'yo yung pag-ibig ni God. No? Kahit di ka niya love, kahit di ka niya crush. Charing. Okay? Ano man, hindi tayo after sa love ng people. Amen po. No? Even yung mga couples natin in the church, no? Yung mga bago pong mag-aasawa sa atin, they testify na, no? Hindi ako makukomplete ng love ng aking better half, ng aking husband or ng aking wife. Only God's love can satisfy me. Ito po yung testimony nila. Only God's love can satisfy me. Only God's love. Yun lang yung nagpupuno. Yung nagpapamake full or talagang filled sila ng love. So, ngayon na mga singles pa kayo, guys. Napunta sa love courtship marriage, no? Okay. Dapat, masettle na to sa isip natin. That God's love is more than, no? Enough for us. Hindi tayo nagsisik na ng ibang love. Amen? So, sometimes nakakasik din kasi natin ng love sa iba. Hindi natin tuloy nabibigyan ng fresh love si God. Diba? So, I hope na tonight, we will not harden our hearts. And secondly, we will respond to God's love by giving Him the freshest love that He deserves. Na sana ma-remind tayo na meron na tayong first love. Bago pa siya dumating, meron nang nauna sa Kanya, and that is Jesus. Amen. And that first love, dapat yung relationship natin kay first love, dapat nino-nurture natin siya, dapat faithful pa rin tayo. Dapat pag nagsasalita siya, hindi natin hina-harden yung heart natin, hindi tayo nagiging stubborn, hindi tayo nagiging makulit, pasaway. Hindi tayo nagiging disobedient. No? Kundi we honor our first love, we acknowledge our first love, we embrace our first love, and we continuously give fresh love to our first love. Amen? So, yun lang po muna sa gabing ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Bukas po, subukan namin na hindi na po ganitong klaseng live ang ating daily devotion. Pero kung hindi man, magkita-kita pa rin po tayo live tomorrow, no? This has been again Ate Blessa. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating daily devotion. See you po tomorrow. Joy of Faith family. We love you. Bye!